What's up YouTube? Genie here, back at it again and welcome back to the channel guys. So today, isa na namang NFT game ang ating re-reviewin. Ito, medyo similar to sa Axie Infinity guys. Turn-based gaming na cards yung gimmick niya. So papakita ko sa inyo yung demo ng game na to. And then, yung metaverse part, pinakita niya din dito. Ano kaya magiging itsura nito after a few months, no? Pagka nailabas na nila tong gimmick na to. So make sure guys na nakapag-fill out na rin kayo ng Google Forms para sa ating hashtag All Out Giveaway Episode 1. Link will be in the description of the video. Make sure to be active in the channel, like, comment what you think about the videos that I upload, and then put that hashtag All Out Giveaway Episode 1. Okay, so without further ado guys, let's get it on. Intro! Okay, so landing page ng Avania, link will be in the description of the video guys. Make sure din na i-check out and do your own research dito sa game na to. Parang ano siya guys, parang Axie Infinity, and maganda nga sa kanya, scholar friendly din siya. So ibig sabihin, pag kung mga nag-manager ka na or meron kang pampondo na makapag-create ka ng marami-raming teams, pwede mo siyang ipa-scholar, and yun nga, hawak mo yung account and then may account lang na pwedeng i-log in si scholar mo. Tapos yung mga kumbaga controls and everything, yung wallet na i-connect mo, ikaw na as a manager ang magse-setup noon. Okay? So ito na. Simulan natin yung mga ibang guys, like yung market, yung shop, hindi pa nila na yan, coming soon pa. Ayan, makikita ninyo. Pero yung gameplay niya, maganda nga dito, nakapaglabas na agad sila ng yung demo gameplay para at least hindi tayo nang huhula. Unlike yung mga ibang games na nakalabas na nga yung website, nakalabas na rin yung white paper, pero yung game kahit demo wala pa silang naipapakita, di ba? So ito, at least dibaga meron na tayong idea kung ano yung pwede nating i-expect doon sa mismong gameplay niya. Okay? So yan, socials will be in the description of the video as well. Twitter, Telegram, Discord, Facebook. Ayan, nandyan yan. So, what is Avania? Avania is a game where you can earn a token by contributing your talent to the game, such as playing the game, awaken nexus, building community, supporting other players, supporting the game, etc. Avania will be placed to build the greatest gamify or gamify community through well-designed gameplay. So, yun yung ano niya. Parang ano kasi, para talaga siyang Axie Infinity. Nung sinubukan ko yung laro bago tayo nag-shoot nitong video na to. It reminds me a lot like yun nga. Pero sana once ito ni-release nila, sana naman prepared sila sa kung ano yung mga, 'di ba? Yung kumbaga yung burning mechanism ba niyan, yung sustainability. Hanggang kailan ba naman yan talaga? Kumbaga pag na-high, pag lumipad, pag dumami yung mga players, mga investors, kaya ba nilang i-maintain? Diba? Yun yung sana natuto na sila doon sa mga nauna. I'm not saying na si Axie Infinity is walang-wala na. Pero guys, kayo na yung humusga, kayo na yung sumilip sa kung magkano yung token price niya and kung ano yung mga nilalabas sila. Meron siyang Axie Infinity Origins. Pero tingnan natin, di ba? Does it kumbaga contribute kung ano man yung mga lacking doon sa original game niya. Pero ito, sana si Avania, sana naman, talagang kumbaga pangmatagalan na. Para hindi naman sayang yung effort natin. And hindi naman nalulugi yung mga nag-i-invest, lalo na medyo late na nag-i-invest, di ba? Ito yung ano, sana naman Avania, yung ating kulay ng font, wag mo naman ilapit. Kapag gray, pwede mong i-black na lang yan, o kung ibang kulay na contrasting naman. Kasi tignan mo, binaon mo paano naman makikita at mababasa yan? Ayan, pati itong sa paniki mo, paniki ba yan o daga? Okay. So yan, may mga dialogue yung mga parang comics ang gimmick niyan. Ayan, ina-explain niya lang yung mga different na mga NFTs. And ayan yung ano guys, screenshot ng kung ano yung itsura niya. And mamaya makikita ninyo mismo yung gameplay. Though hindi pa syempre, hindi pa naman tayo kumbaga expert dito. Unang-una, bagong-bago pa lang tong game na to. Gusto ko lang pakita sa inyo yung mismong game, pagkakas ng game, pag-end ng turn, yung energy, and everything. At ano yung mga meron dito na wala yung mga naunang mga turn-based card games. So, Avania is a battle card game. Each round, you will use an Ether card to support your guardians and gain resources such as mana. Then, you spend your mana to make your own or your guardian make their special move. The battlefield is divided into 3 lines, which are front line, mid line, and the back line. Normally, all attacks will target the nearest enemy. If there are more than 2 targets available within the same range, your guardian will decide which one
to be targeted. So yan, tayo nyo, parang mga ibon-ibon. Yan, meron dinosaur, merong aso-aso. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo kanina, metaverse. Ito yung siguro long shot na nila na roadmap. Ewan ko kung kailan natin makikita yan. Tingnan natin sa roadmap kung nakasama ba yan. Which part ng roadmap nila i-incorporate itong metaverse na to. So Avania is an endless world you can explore. Metaverse will facilitate you as a feature that you can really get into Avania. You can own a land, build your accommodation, and have fun with your guardians in the metaverse. You can also earn some resources by exploring Avania and the dungeons created by other players. Unique yun. Maybe one day you will find a most worthy treasure here in Avania Metaverse. So yun yung gimmick niya. And then, ito yung tokenomics guys. Play to earn is 20%. Incentive is 29%. Core team, advisor, partner, public sale, private sale, seed sale, reserve. So, yan yung ano nila guys. Palagay ko meron ding leaderboard to. Maganda kasi yung leaderboard mechanism na yun. Katulad din sa mga ibang games guys. It pushes yung mga players to do their very best and climb their way up in the ranks to get better rewards. Yun yung ano niya. So, palagay ko magkakaroon din sila ng ganun dito. Partners, and not a lot of backers, not a lot of venture capital. So, meron silang Bitcoin Addict Thailand and yung Crypto Cup. Yun yung mga partners sila. And then team members guys, ito mga cartoony, may LinkedIn sila. Kaya lang guys, for some reason, yung LinkedIn ko is not working properly. Parang naglo-loading lang siya. Ayan, makikita ninyo. Ganyan lang nangyayari sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Nakapag-try na rin ako mag-clear cache and cookies. Ganun pa rin ang gimmick niya. So, tingnan natin kung ano magagawa ko dun sa mga susunod na mga content. Sana maayos na para makita naman natin. Pero pwede nyo silipin guys go in this website and then go to their LinkedIn. Kung ma-access ninyo guys, let us know in the comment section below ano yung na-research ninyo, ano yung na-stock ninyo sa mga LinkedIn accounts itong mga to. Kumbaga credible ba sila? Ano yung experiences ng mga yan? Or ano ba yan? Medyo shady ba or something na gano'n? Okay, so put your comments in the comment section below para makatulong din sa community natin. Okay, roadmap. Stage 1, team recruitment, market research, feasibility analysis, game design, and tokenomic design. So, GOA seed sale din. Stage 2, website launch, social media account establish, marketing campaign initiation, GOA private sale. Asan na yung ano dito? Metaverse. Saan niya kaya ilalagay yun? Wala pa rito eh. NFT shop, Genesis NFT sale. So stage 4 pa yun guys. Wala silang nilagay na na date kung kailan pa yun. Pero kumbaga parang ginawa lang nila is nilagay nila yung priorities nila kung ano yung mga magkakasama at anong stage yun. Okay? So make sure guys to do your own research. Okay? Para hindi kayo kumbaga padalos-dalos ng pag-i-invest in everything. Try their game out din. Meron naman demo yan dyan para masubukan ninyo kung paano ba yung gimmick niyan. And interesado ba kayo talaga na pumasok sa mga ganyan-ganyang gimmick. Okay? So, punta tayo sa guys, sa white paper. Ayan. So, overview. Balikan nyo na lang yan. Medyo mahaba-habang basahan na naman yung gimmick niya. Vision and mission. Supporting people to earn happiness by playing games. So, ayan yung mga niya. Then, story. Ayan. So, may story. In every game naman yata, parang wala pa akong game na nakitaan ng walang story yung Pero kung palagi ko meron ding iba, yung mga iba naman gawa-gawa lang talaga, 'di ba? Para lang merong may pakita sa white paper or sa website nila. Then meta, ayan, problem meta in gaming terminology is a generally agreed upon strategy by the community. Said strategy is considered to be most optimal way to win and have. Check nyo na lang din yan guys. Business model, click to earn. Ayan, so there are many types of games but lots of blockchain games in the market in 2021 introduced gameplay with very low interaction. Many of them are called click to earn. Ayan. Click to earn games can be good examples of the type of games that attracts players by its income intensive rather than entertainment service. So guys, yung mga ganyan kasi mga gimmick like yung click to earn na yan, meron naman talaga napakarami. Kahit hanggang ngayon may mga lumalabas pa rin ng mga ganyan mga click to earns. So yun nga, ang pinagdidebatihan dyan, click to earns hindi sustainable. Kumbaga, depende kasi lalo na sa kung anong klaseng game yan. Anong klaseng developers yung behind the game. Kasi kung talagang ang goal nila is just
a quick game na kumbaga may kikita tapos pagka medyo gitna ka na sumali wala ka nang mapapala. May mga ganong mga developers. May mga iba naman kumbaga conservative yung pagbibigay nila ng rewards para tumagal pa din yung game. And then yun nga, depende pa rin talaga. Dapat merong plano. Sa una, click to earn. And then eventually, dapat nagde-develop sila ng mga tipong skill-based na. Like yan, si Pegaxi nga ngayon guys, na ipasok lang natin, no? Click to earn din yan guys. And then you rely on luck kung mananalo ka o hindi. Diba? Ganun sila. Kumbaga, hindi automatic at hindi guaranteed na pag kinlik mo at sumali ka sa race, may mapapala ka. Diba? Pero ang plano niyan is eventually maging skill-based daw. So, yun ang plano nila. Sana totoo. So, yun yung mga, kumbaga, yan, sinabi nila rito, yung problem is ganun nga. And the solution, we introduce easy to understand gameplay but yet have a high depth to master. Skill-based, guys. Okay? In our games, player can interact with our game and have fun unlike click-to-earn games that have less interaction. So, we also have integrated many mechanics to games such as element, attribute, ether card, and AoE, area of effect. Yan, unique yan, guys, etc. It makes sure that players have things to discover. So, diskartihan ang labanan dyan sa ano nila. Roadmap, ayan. So ito guys, meron pala silang roadmap dito oh. First NFT sale guys, so March 29. So very very soon na yan. Mark the dates, okay? Make sure to do your own research bago kayo pumasok sa mga ganyan, okay? So silipin nyo muna, okay ba to? Okay ba yung kompleto ba yung background and maayos ba yung background or credentials ng mga developers? So yan, and then second NFT sale is April 2nd or 5th, 2022. PGE or yung token generation event nila will be April 12, 2022. Pre-sale ng token is April 7. Pala, ayan. Tapos Launchpad April 8 to 11, 2022. And then, ayan guys, full game release. Ito magandang So, May 15, 2020. Napakalapit na nun Less than a month na yun guys. May 15, 2022. Full game release na. So, April 30th testnet. Yun ang nila. So guys, make sure to do your own research. Check them out. Siyempre, di ba? Hindi ko rin naman ini-encourage kayo na bigla na lang kayo mag-invest just because you watch this video. I will put all the socials. Tignan ninyo, salihan ninyo yung mga social media platforms nila para malaman ninyo ano ba yung temperature ng mga tao dyan and legit ba tong project or hindi. Diba? Yun ang natin. Yun ang gusto nating malaman before we even start pending money na talagang pinaghirapan natin. So complete milestones yan, yung recruitment, yada. Ayan, dami nang na-complete nila dyan. Let's go and head on to the gameplay itself. Okay, so dito guys, sa website nila, punta lang kayo dito sa game. Ayan, sa game. And then log in. Pag na-log in na ninyo, pwede na kayong dyan guys. Kasi ako nag-create ako ng bagong information dito. So lalagay niyo yung email address ninyo and then yung password na gusto niyo for that. So pag may scholar kayo, pwede ninyong ibigay yung credentials na yon. Okay, so yung email address and then yung password para doon, para ma-access nila doon sa device nila and makapaglaro sila para sa inyo. Okay? So yan. And then, ito yung download guys. Pwede ninyo i-download dyan yung game. Or, dito. Pwede dito. Then, you just install it. Pagkatapos yung install, ayan, may sound effects pa siya. So, ayan. Okay. So, dito, ilalagay natin yung ating game ID. So, yung email address. Okay, so yan. Ito yung parang pinaka-lobby guys nung demo. And then dito sa demo nila guys, baga adventure lang ang gumagana. So hindi lahat-lahat hindi pa lahat-lahat fully functional. So yan, social, pwede mo pero hindi baga wala pang pinupuntahan kahit i-click mo yan. Okay, so yan na natin. Click natin yung adventure. And then ito yung positioning. Sinasabi niyang may front, middle, and then back. So kunyari, ito lagay natin sa likod, ito sa harap, and then ito sa may bandang gitna. Sa likod na wala siya kanina. Sorry. Ito lagay natin sa bandang likod. Yan. Okay, so continue. Ito yung sinasabi lang ether card guys. Ayan So, meron siyang kumbaga cost kung gusto ninyong ito yung energy, pinaka-energy ninyo. Then, kunyari, confirm muna natin yan.
ito muna. Feel the power ang anuhin natin. So yan, makikita ninyo guys, lumalabas yung mga cards, di ba? Tapos ito yung power mo or energy, di ba? Patingin ko familiar na kayo sa mga ganyang mga gimmick guys eh. So kunyari, ito. Ay, wag ito. Ito na lang. Ito. Ayan, oh. So, nakakakas na siya doon. Then, enter. Ayan, makikita niya nag-0 to kasi nga meron kayong kinast. Ayan, oh. Diba? So, ayan. Okay, so nag-heal ang gimmick niya. Diba? So, sa tingin ko naman guys, sa mga naglalaro na ng mga ano dito, ng mga ganitong mga card games, eh hindi naman na kayo may hirapan na mag-adapt dito sa mga ganitong games. Kasi, ayan, oh. Diba? Siyempre, kailangan nyo pa ding ma-familiarize kung paano laruin yung mga ganitong games. Lalo na at ibang Kumbaga, pwedeng similar siya sa ibang mga play-to-earn games or kahit hindi play-to-earn games. Pero siyempre, it takes time to master kung paano yung gimmick and yung ninyo, synergy nung team ninyo. Diba? Like any other games. Yung kunyari sa Axie Infinity niyo, kung kunyari ABP yan o BBP yan or RBP or kung ano man yan, di ba? So, kumbaga kailangan nyo pa rin practicein yan. So, ganyan yung gameplay niya guys. Hindi complicated, skill-based ang gimmick niya. So, ayan. I'm sure mag-e-enjoy yung mga dito may hilig sa ganitong laro or yung mga nakapaglaro na ng Axie Infinity and yung mga iba pang mga games na ganito ang gameplay. Di ba? So, ayan. End turn. Ayan, titira lang siya ulit. So, hindi na natin tatapusin tong gameplay, guys. Guys, gusto ko lang makita ninyo kung ano yung itsura mismo nung graphical user interface. And then, paano yung niya? Kumbaga, paano siya nilalaro talaga, 'di ba? Kasi kapag tinignan mo dun sa white paper, tinignan mo doon sa website mismo, ibang-iba pa din. Kahit sabihin niyang card game yan. Iba pa din pagka nandun ka at sinubukan mong laruin mag-isa. So I would strongly suggest you go to their website, do your own research, tignan niyo yung white paper ulit, and then check niyo yung gameplay nila. Silipin niyo paano yung talagang laro niya or mga ganyan-ganyan, di ba? And then balitaan niyo, guys. Put it in the comment section below. And then syempre bago tayo magtapos, make sure na nakapag-sign up na kayo doon sa ating Google Forms para sa hashtag All Out Giveaway Episode 1. Link will be in the description of the video. Be sure to be active in the channel. Like, comment on what you think about the video, and then put that hashtag All Out Giveaway Episode 1. So I will see you on the next, guys. I'm out. Peace. This channel does not promote nor tolerate any illegal activities. This channel is intended to be used and must only be used for informational and or entertainment purposes only. It is very important to do your own analysis before making any investment based on your own personal circumstances. I am not a financial advisor nor an expert in this field, and I highly encourage that you do your own research or seek a professional for financial advice.